Hallelujah, Lord. We invite your holy presence, O Holy Spirit. Pour out your anointing. Rain down on us, O Lord. Holy Spirit, we welcome you in this place. Be in control of our service to you. Move in each and every person that is going to stand right before you, Father God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Hallelujah. Okay, so sige po, simulan po natin sa maikling panalangin. Father God, hallelujah. Lord, nandito kami, Panginoon, sa kalagitnaan, O Lord God. Nandito kami, Panginoon, ang iyong mga anak. Muli, O Lord God, ay magbigay papuri sa iyo, Panginoon. At nandito po kami, Panginoon, upang magkaroon, O Lord God, ng inspiration, O Lord God, encouragement, Panginoon, and also a reminder, O Lord God, sa bawat isa. Patuloy, Panginoon, na binabago mo ang aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, at ang iyong mga anak, Lord God, ay dinala mo dito ng ligtas. At kami, Panginoon, ngayon ay maging handa, Lord God, upang makinig sa iyong mga salita. Lord, muling, Panginoon, gamitin niyo po ako, Lord God, bilang daluyan, Panginoon, ng iyong salita, na makapagbibigay, Panginoon, ng katotohanan, Lord God, makapagbibigay ng encouragement sa bawat isa. Muli, O Lord God, ay aking pinapasalamatan ang lahat ng ito, O Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Happy Father's Day. Ano yung mga tatay? Yung mga tatay nasa likod, mga humble, ano? Father's Day, Mother's Day ba tayo ngayon? Ayan, nandiyan na yung aking title. So, okay. So, Happy Father's Day sa ating pong mga tatay, kay Kuya Bay, kay Kuya Don, Pastor Don, kay Kuya Romel, kay Kuya Herman, at sa ating Pastor Randy. At ganoon din sa online, Happy Father's Day po kay Kuya Bo, kay Kuya D. Hindi ba pala? Si ang ating tatay din, Happy Father's Day, tay. Hindi ba si Bo ka? Hindi pa. Hindi ba? Father to be. So, itong mensahe ko ay medyo nung nagkataon na Father's Day ay medyo kinabahan ako dahil may mabanggit ako na hindi naman, wala naman. Nawala yung kaba. Of course kasi ako yung titingnan natin, ako yung pinaka bata sa larangan ng pagiging tatay. Ako yung medyo nasa middle pa, nasa iba. Hindi ko pa siguro naranasan yung mga naranasan ng iba, but then kailangan nating tayuan at kailangan kong magbigay ng reference from the Bible na pwede nating makapagbigay ng encouragement. Ito naman is a reminder. Yung lahat naman ng aking babanggitin is naranasan na natin bilang isang tatay. Okay, so ating title po ay Imitating the Fatherhood of God. Ang sabi nga, the true and perfect God is, perfect Father is the one and only our Father in heaven, which is God. Amen? Naniwala pa tayo doon? Kaya ko inilagay na imitating kasi nabanggit ito sa Bible study. Imitating because kung ano yung character or ano yung ugali ng ating Panginoon, kung paano tayo pinalaki niya as Son of God, ay imitating the word that we will take it and follow our God as a model, as a good father. Amen? I make glad. Kinakabahan ako. Okay, so our God is a perfect God. Amen?
wala pong contradictory. So, babalikan ko yung ating Bible study noong last Tuesday na pinanggit po ni Pastor Randy. Kung babalikan natin, it's about the authority. It's about who is the head of being a Christian, or ahead of being, which is ahead of the kingdom of God, or the church, which is truly our God is with the top. And we are, as a husband, ito yung pinaka mabigat na we are the next to the Jesus, no, as a family of the church. We are the head of next to Jesus Christ. Tanggap natin yon. Mostly kasi sabi nga, naalala ko si Tatay JR, si Kuya JR. Sabi nga, yung gano'n niya, sabi niya, nung matagal na, sabi niya, submit your wife. Nalala ko yun, bro, yan. Sabi niya sa akin, submit your wife. Sabi ko, saan namin sasubmit? Well, joking aside, kidding aside pala. Our wife, yung work ng ating wife is to submit to us as a husband. Amen. Mostly kasi ginagamit ito ng mga husband as a permission or as a reason na ako dapat ang masusunod sa bahay na ito. Ito, nangyayari ito na in our Christian life, siguro meron pa rin. But mostly in worldly, sa Pilipinas, marami tayong nakikilala na ginagamit nila ito as a reason kung bakit sila ang masusunod sa bahay na ito. Amen? Ito ay nami-misinterpret nila. Dahil sabi nila, ako ang head ng tahanan, ako ang masusunod. Kung gabi ako uuwi, gabi ako uuwi. Di ba? Walang makikialam sa akin. Kung nagkamali ako, okay lang. Hindi ako hihingi ng tawad kasi ako yung head of the family. Which is na-interpret natin yung mga bagay na yun. In biblical, hindi yun ang turo sa atin ng Panginoon. Amen ba tayo doon, mga tatay? Amen. So, meron nga joke sabi nung nag-iinuman sila sa labas, pinagmamalaki niya na ako ang hari sa bahay namin. Ako ang tigre sa bahay namin. Narinig niyo yan. Walang makakapagpigil sa akin. No? Ako ang hari sa bahay, ako ang tigre sa bahay. Pumasok si Mrs. May nalang pamalo. At siya ang trainer. Yung pala, ako ang tigre, paglapit ni Mrs. at siya naman ang trainer. Until pala nag-asawa. Sige, joke lang yun. So, yun. So, being a head of the family, mga tatay, it's not about the title or the authority what we have. Amen? It's not about the authority or it's not a title. It is a responsibility. Amen? Hindi po ito dahil mayroon tayong binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay manguna. Hindi ito permiso sa atin na tayo magkakasala at hindi na natin pakikialaman pa kung ano man ang sinasabi ng ating mga asawa. Amen? It is not about the title, but it is about our responsibility as a husband. Amen? So being a father is not a choice, but it is a responsibility. Okay ba tayo doon? Amen. Introduction pa lang ako. Ate May, sorry, medyo mahaba. So, question is, bilang tatay, Kuya Francis, Kuya Don, nung pinanganak yung ating anak natin, ano ba yung unang-unang mong naramdaman? Ano yung feeling, ano yung emotion? Pwedeng sumagot? Tatay na pala ako. Kuya Bay. Kuya Bay. Parang nga siya feeling. Tinitingnan mo ba yung bank account mo? No? Kaya pa ba? Ayan, masaya, naiyak. There's the joy. There's an excitement. But of course, no, ako ay testimony ko sa aking buhay. Kay Banban naman. Nung una-una kong na-feel talaga is ang dami kong iniisip noong time na yun. Pero sobrang saya ko. Hindi ko naisip kung ano yung future ng anak ko. But next to that, doon ko na naalala, doon ko na, diba bilang tatay, concerned tayo doon kung saan kaya mapupunta yung anak natin.
paano mo palalakihin yung anak natin? Anong proteksyon ang pwede mo maibigay sa anak mo? Yun lagi eh. Anong provision na maibibigay ko sa anak ko? Kaya ko ba? Minsan na itanong natin sa buhay natin, after nung joy, no? Nung gladness na nakita natin sila. It is normal. Normal yon sa isang tatay. Now, ayan, saan ako? Amen. So, yun, tinitingnan natin kung paano natin palalakin sila. Tinitingnan natin yung future nila. Ilahanda natin kung ano yung magiging buhay ng anak natin. Natural yun bilang isang tatay. Amen. Now, ganun din yung father natin. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung karakter niya bilang isang tatay sa kanyang mga anak. Amen? So, first thing is that naniniwala tayo, no? God is love. That's the first reason. That's why tayo ay nandito sa mundo na ito. Kaya niya create ang mundo natin because of His love. Amen? Love, bakit ko pag-uusapan ng love? Kasi dito nagsisimula ang lahat. Dito nagsisimula ang lahat. I'm not talking about your husband. It's about the God's love. Dito pa lang sa word niya, He gave His only begotten Son. Amen? When He created the world, dahil ito sa pagmamahal niya sa atin, hindi niya tayo pinababayaan. Amen? Amen tayo doon. Bakit love? Why love? Sabi ko kanina, dito nagsimula ang lahat. In Matthew 5, yan, sabi dito, i-explain ko bakit ko na-brought out itong verse na ito. Sabi doon, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. To become a children of our Father in heaven, you must have love to others. Amen? Nakuha nyo? This is a command of our Lord. Sabi ng Lord, love your neighbor. Ang pagiging to become a children of our Father in heaven is to love our neighbor. Amen? Ang ginawa ng Panginoon sa atin, dahil sa pagmamahal niya, binigay niya ang kanyang anak. At minahal niya ang bawat isa sa atin. Ganon din ang utos ng Panginoon. Hindi ka magiging anak ng Diyos, hindi mo mamahalin ang iyong kapatid. Amen? Kaya nga, no? Ito yung second greatest commandment of our God, Jesus Christ. Ang second commandment niya, thou shalt love thy neighbor as ourselves. Because we cannot imitate the fatherhood of our God unless we don't love anybody. Amen. Dito nagsisimula ang lahat. Kaya nga, tinatanong ko nung pinanganak mo yung anak mo, pinanganak yung anak mo, tama ba? Anong una-una mong naramdaman? There is love. Ito yung pinakauna. Because, ito yung dito nagsisimula ang lahat. Amen? Amen ba? Okay. So, now, next, dito tayo iikot. Hindi ko makita dito, Pas. Yan. In my illustration, mayroon tayong 5 pag-uusapan. There are 5 D's. Sinari ko na dito si Kuya Derek. Kuya Derek. Ay, hindi pala. Okay. Kuya D, sorry. Wrong spelling. There are illustration na makikita natin that the character of our Father in heaven. Ito yung character niya nung tayo ay minahal ng Diyos. At ito yung mga character na ito ay maaaring palagi na natin ginagawa. Sabi ko, this is a reminder. Kailangan, baka mayroon tayong hindi nagawa pa. Amen. First is delight. Second is direct, delivers, discipline, and divide. Amen? So, simulan na natin kasi nagmamadali si Ate May. First is that He delights in His children. Now, God delights in His children. Ano yung delights? Sabi ko kanina, there is joy. Nung pinanganak
Delight ilaw. Sorry. There is joy. May galak. May saya. Diba? Ayun yung kanta. Nung pinanganak, nung tayo naging born again, nung nawala tayo, at nung bumalik tayo sa Panginoon, sabi nga, there's a party in heaven May celebration. Kumakanta ang anghel sa langit nung tayo ay bumalik sa Panginoon. Kasi, yun, there's delight. God celebrates because meron siyang galak na itong anak ko ay bumalik sa akin. May lamok. Yan. So, there is gladness. There is joy. Now, hindi tayo lalayo. Pupunta tayo sa John 3:16. Yan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sabi ko kanina, being born again is there is gladness to our God na tayo ay bumalik sa Kanya. And He gave, because of His love, He gave His only begotten Son for us. Sino pa ang makakapantay nito? Di ba wala? Amen? So, when God gave His Son, Jesus Christ, to us, there is a precious purpose. Hindi lang binigay niya yun para kung ano man, no? Binigay niya yon because there is purpose of Jesus. Ito, binabalikan natin to sa EE. Now, next is John 10:10. Ito yung purpose ni God sa atin nung binigay niya si Christ. The thief cometh not but for to steal and kill and to destroy. Ito yung gawa ng kaaway. No? Si Satan ay pumunta dito sa mundo upang i-destroy tayo. Tayong mga Kristiyano, tayong mga tao. But then, Christ, sabi niya, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Binigay niya si Christ sa buhay natin for us to have a life again and to have a life which is abundance. Diba sa EE? No? Ito yung pag tinanggap mo si Kristo, magkakaroon tayo ng buhay at buhay na kasaya-saya at magkakaroon tayo ng mga blessings. Dahil ito ang pangako ng Panginoon. This is the purpose why God the Father, because of His love, He sent His Son to us for us to have life, an abundant life. Amen? Naman natin. Amen. So, dahil sa kagalakan ng Panginoon, ng Ama, ay binibigay niya ang kanyang sariling anak for us. Dahil gusto niyang bumalik tayo sa Kanya. Amen. Ito yung purpose niya. Hallelujah. So next, naintindihan natin? Amen. Next is number 2. He direct His children. Hindi ko Derek. God direct His children. What do you mean direct? Direct meaning there is a particular direction. God is guiding you. There is a guide. Amen. Ang pagiging tatay, kayong mga anak, lagi nating pinapaalalahanan ng ating mga anak. Ginaguide natin sila sa kanilang landas na pupuntahan. But there is 2 particular direction which is God given to us. There is only 2 na kailangan nating sundin. Ano yon? First is sa Psalm 119, 105. Sabi doon, your word is a lamp of my feet and the light on my path. Your word is the lamp of my feet, a light on my path. Who is the word? The word is the scripture. It is the Bible. It is Christ. Christ, si Kristo ay binigay sa atin as a guidance. Ito yung mga anak, ito yung direksyon nyo. Dahil tayo ay nawawala na at napupunta na sa kasalanan. Amen? This is the only one, the God the Father, na tinala niya dito sa lupa upang maging guidance natin. The guide of the Scripture, which is Christ. Amen? So God's Word is the only way to us to become a successful Christian. Ito yung tamang landas na ibinigay sa atin ng Panginoon. This is Christ. Amen? Dalawa lang to. Ano yung isa?
No? Kanina, God's work is the light. Jesus Christ is the light that illuminates our way forward. But, however, tayo pa rin ang magdesisyon. No? It's up to us to choose or to follow Christ. Amen? So next, ano yung isa? John 16:13. But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Sino? The guidance of the Holy Spirit. Nung binigay niya ang kanyang anak dito sa lupa as a guide, at ito ay naging Bible, ito ay naging scripture. Nung umalis si Christ ito sa lupa, anong kanyang huling binigay? Ang banal na Espiritu. Amen? He this is, amen, praise. Ito yung direction na gusto ng ating Ama sa langit. Amen? So, God will guide us to truth. He will guide you into the truth, for He will speak out of His own authority. We're talking about the Holy Spirit. But whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are come. Kung ano yung pwede nating hilingin sa Kanya, ano yung mga future na gusto mo, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, protection, guidance. He's a good helper, He's a good provider, which is the Holy Spirit. Amen? So, dalawa ang binigay niya. Dalawang guide. The guide of the Scripture and the guidance of the Holy Spirit. Amen? So, next is, He delivers the needs of His children. God delivers the needs of His children. Anong ibig sabihin ng delivers? Ito yung binigay niya sa atin. There are three things. Three things. No? He delivers Himself. Nandyan siya lagi sa ating mga buhay. No? The presence of our God, the presence of the Holy Spirit. Ito yung mayroon tayo nung tinanggap natin si Kristo. Amen. Next is the provision of God in our lives. Yung mga provision na nare-receive natin, this is from our God. Hindi natin kaya ito, hindi natin marireceive nito pag hindi ito binigay niya sa atin. He is a good provider. Amen? Naniwala tayo doon? God is our great provider. Amen? Amen. Kailangan ko bang magpatawa? Kasi nato kayo. Nato. Amen? So, God is our provider. He delivers. He give it to us. Amen? Amen. Napakabuti ng Panginoon. And also, God is our protector. The protector of God in our lives. Daily, araw-araw, no? Sa trabaho natin, sa pagmamaneho natin. So God is really delivers these needs to us in our daily lives. Maaaring hindi natin to na nakikita araw-araw, nare-recognize. But mga kapatid, ito ay lahat ay galing sa ating Ama na nasa langit. Amen? Ganon din sa ating mga anak. Binibigay natin yung mga pangangailangan nila, yung kanilang yung protection, especially sa mga tatay. Ito yung number one expert tayo doon sa protection sa ating mga anak. No? Bawat galaw, marami tayong mga prediction na naiisip. Ang nanay wala lang eh. Hindi siguro. Advance ko yan. Di ba mga daddy, meron tayong kung sa larong chess, meron kaming moves. Ilang moves tayo? 20 moves ahead. Tamang hinala lang. Tayo. Yun naman talaga ang aming talent. Yun talaga ang aming skill namin bilang isang tatay. Now, next, ito tayo sa number 4. He discipline. Sabi ko nga tayo, day namin ngayon. So, number 4, He discipline the failure of His children. Hello? Nawawala. Okay.
Ayan. He disciplined the failure of His children. Disiplina. Tayong mga tatay, ang mga taga-disiplina sa ating mga anak. Pati yung mga nanay na disiplina din natin. So, kumbaga yun ang work natin bilang isang tatay. But of course, being a father, dapat may disiplina din tayo sa sarili natin. Dahil may dinidisiplina din tayo ng Panginoon. Paano tayo dinidisiplina ng Panginoon? Sino dito ang hindi napalo? Sino sa atin ang hindi lumanas ng palo? Siguro mga itong generation na to, hindi na, no? Pero mga generation natin, talagang takbuhan tayo, pinapalo tayo pag hindi nakatulog, mga batang pasaway. So lahat tayo dumaan sa palo. Kayo ba naniniwala na pinapalo din tayo ng Diyos? Pinapalo din tayo ng Diyos. For example, no? Yung mga result ng ating mga ginagawa, yung alam natin na mali. But in the end, na naranasan natin yung resulta ng ating mga ginagawa. Hindi ito, pinag-aaralan natin ito, hindi ito gawa ng Panginoon. Minsan sinisisi natin si Lord. Bakit, Lord? Bakit po ito ginawa sa akin? But in reality, in biblical, it is not the will of God. God allow those things to us para mapalo tayo ng Panginoon. Minsan na-realize natin, Lord, oo nga pala, mali pala. Ang sabi sa Revelation 3:19, His correction in the lives of His children. Sabi sa Revelation 3:19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Now, ayan sinasaway ko'y pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka at pagsisihan at talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Amen? Lord, show discipline to us na naranasan natin ito. At bakit na niya tayo dinidisiplina? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Amen? So, sinasaway tayo ng Lord. Minsan hindi natin napapansin, pero ito ay gawa din ng ating mga ginagawa. Amen? Sa Proverbs 3:11-12, ayan. Now, sabi doon, my son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke. Anong ibig sabihin ng despise? Despise, nasulat ko dito, no? Tayo ay, sabi dito, tayo daw ay huwag magalit pag tayo ay dinidisiplina ng Lord. Tayo ay huwag magalit, tayo ay huwag sumama ang ating loob. It's because the Lord disciplined those He loves as a father and son that He delights. Ang mga anak niya na kanyang kinagalak, na kanyang kinatutuwa, dahil sa kanyang pagmamahal, dinidisiplina niya tayo. Amen? Hindi lang, sabi ko kanina, it start with the love. Pag mahal mo isang tao, pag mahal mo yung isang anak mo, hindi pwedeng pabayaan mo na lang yan. Hindi pwedeng, kung ano man mali ang nagawa niya, pabayaan mo na lang. Mali is mali. Amen? Kailangan mong i-correct. Kailangan mo itong idaan doon sa tamang daan. Amen? Ito rin yung ginagawa ng Panginoon. Sabi niya, huwag kayong magalit at sumama ang iyong loob. Tayong mga anak dati, pag pinapalo tayo ng magulang natin, minsan aminin natin, sumasama yung loob natin. Ako, nakailan kaya ako, hindi ako umuwi ng bahay. Sakit kaya pala. Oo, sakit kaya. Kaya talagang nakakasakit ng loob yun. Nakailang tulog ako sa labas ng bahay dahil ayaw kong pumasok. Sumama yung loob ko. Tiniis ko yung kagat ng mga lamok. Oo. Kasi sumama yung loob ko eh. Tayo din naman, pag dinidisiplina tayong Panginoon, intindihin natin. Kasi ito lahat ay para din sa atin. Mga tatay, Amen. Mga tatay. Amen.
So, sabi niya, anak, huwag mo mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali. Yan. Sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang minamahal, katulad ng ginagawa niya sa isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan niya. Amen? So, last is, okay, He divides inheritance for His children. Ito yung pinakamagandang part, no? pag hindi mo to ginawa sa lahat itong apat na to, bakit 4 pa rin to, 5 to? Hindi to ginawa lahat itong apat na to sa iyong anak. Na wala kang mamamana. No, mga anak, pag hindi mo ginawa ang lahat ng ito, no, hindi ka lumapit sa Panginoon, hindi ka sumunod sa Kanya, yung guide niya, no, hindi mo siya laging kasama, hindi ka nagpapakorek. Kasi ano na ako magaling na ako. Hindi ka nagpapakorek. Pag may nag-preach dito, tapos tinamaan ka, sumama yung loob, well, yan ang disiplina ng Panginoon. Hindi mo ito makukuha. Amen? Amen. So, sabi doon, God's divided the inheritance of His children. John 14, 1-3. Ang sabi doon, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. For that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you. No, wala kang room, wala kang kwarto sa langit pag hindi mo sinunod yung apat na yon. Amen? Sabi doon, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Amen? Pagbalik ni Christ dito, tapos hindi ka sinama niya, ibig sabihin wala kang kwarto, wala kang room sa langit. Amen? Amen ba tayo doon? Amen. So, sabi sa John 14:1-13, no, our faith rewarded of heaven's home. No? Yung pananampalataya natin kay Kristo ay magkakaroon tayo ng lugar doon sa langit. Amen. The faith what we have in Christ. Romans 8:17, our faithfulness rewarded with crowns. Yung ating pananampalataya niya, yung ating sikap sa ating pananampalataya sa Diyos, yung ministry na ginagawa natin, yung ating mga gawain na kabutihan na ginagawa dito sa mundo ay may reward. Sabi doon, and if children then heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Pag hindi natin naranasan yung mga sakripisyo na ginagawa natin dito sa church, ginagawa natin sa kapwa, hindi mo makakasama ang Panginoon. You will not be also glorified together with Christ. Amen? No? Sabi dito, at kung mga anak ay ang tagapagmana nga, tinagalog ko lang, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, tayo yung tagapagmana ni Kristo. Amen? Kung gano'n nga, makipagtiis tayo sa Kanya. Makipagtiis tayo sa Kanya. Whatever sacrifice na naranasan ni Kristo dito sa lupa, ay mararanasan din natin. Kung ano yung naranasan natin sa ministry natin, kung ano yung mga naranasan natin sa kahirapan dito sa mundo, ay kasama iyon sa paghihirap natin bilang isang Kristiyano. Amen? And upang tayo'y luwalhatiin naman nakasama ng Panginoon. Amen? So, if yung sakripisyo natin hindi yan baliwala sa Panginoon. So mayroon tayong nakalaan doon sa langit. Amen? So, in Matthew 25:21, yan, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Now, ang aming pagiging mabunga ay ginantimpalaan ng mga papuri. Amen? O yung pagiging fruitful natin dito sa lupa ay gagantimpalaan ka
ng mas marami pa sa langit. Amen? Amen. Yun yung mga inherit, yung mga pamana ng Panginoon. Yung ating salvation, number 1. Pag tinanggap natin si Kristo, ay mamamana natin yung salvation. So, in summarize, yan, no? The characteristic of our God, the Father, no? God delights in His children. He directs us. Amen. He guides us. He delivers the needs, our needs. And paminsan-minsan, o lagi dinidisiplina tayo ng Panginoon sa mga failure natin. Amen? We must be careful about this. Kailangan nating maramdaman yun na kung kailan tayo dinidisiplina ng Panginoon. And also, He divides the inheritance in heaven. The salvation that we have. Amen? Yun po yung character na kailangan nating i-follow. The fatherhood of our God in heaven. Amen? So, in my experience, as a conclusion also, sa experience ko with my worldly father, yung aking ama na nasa langit na wala na, anong tawag doon? Yung sa mga minensyon natin, no? Hindi ko po naramdaman yung joy, honestly, no? Hindi ko po ito, hindi ko naramdaman or hindi ko lang alam. Hindi kasi in-explain ni mama na bakit. Kasi nung una niyang sinabi sa akin nung pinanganak ako, hindi pala pinanganak, nung pinagbubuntis. Hindi daw niya ako anak. Yan yung bungad niya sa akin. Sabi niya, hindi ko yan anak. Hanggang nung pinanganak ako, tapos hanggang doon, naghiwalay na sila. Yun yung sinabi ni mama sa akin. At hindi rin naman shinare ni mama o paano ako minahal ng tatay ko. Kasi, hindi ikaw. So, yun yung experience ko. I never felt the joy, no? Yung joy na naramdaman ko na yung gladness ng tatay ko. Yun nga, binanggit ko. Hindi ko naramdaman yun na hindi ko siya nakasama. And then, hindi ko rin naramdaman ng guidance ng isang tatay. Kasi nga lumaki ako na wala siya. So hindi ko na-experience yung pumunta ng church na kasama siya. Hindi ko na-experience na tinuro niya sa akin si Christ. No? Never, no? Hindi ko maalala na nagsimba kami together. Nag-Jollibee, wala rin. Ang hirap talaga. So, yung provision, yung presensya, wala. Diba? Kasi nagkahiwalay nga kami. Yung provision, wala rin kasi walang support. Nanay ko lang ang nagtaguyod sa amin. At, of course, yung protection. Iba talaga, no? Pag naramdaman mo yung protection ng isang tatay, bilang isang anak, parang nafe-feel mo na I am very secure. Walang, di ba? Superhero yung tatay ko. Kahit anong mga darating dyan, di ba? Bilang isang bata, yun ang tingin mo sa tatay mo. Amen. Of course, hindi ko naramdaman yun talaga. Again. But then, mayroon akong mga questions nung lumaki ako. Habang lumalaki ako, I have questions in my life. But never, hindi ako nag-complain. Hindi ako nag-complain talaga na, well, nararamdaman ko na there is emptiness, may kulang na ano kayo pakiramdam na may tatay. Pero never ako nag-complain kay Lord. Kasi parang nabuhay na ako na wala akong tatay, okay na ako, di ba? And nung bumalik siya sa amin, bumalik yung tatay ko sa amin, I was second year college ako, bumalik siya sa amin. Of course, may sakit na siya noon. So, may sakit na siya noon. Nagkasama lang kami sa hospital ng isang 1 week lang. 1 week lang. And, maybe, no? Yun yung paraan ni Lord na magkasama kami. Amen, Kuya Herman? Yun yung paraan ni Lord na magkasama kami 1 week doon sa hospital.
sinabi niya sa akin na humingi siya ng tawad. Humingi siya ng tawad sa akin na yung mga lahat daw ng mga ginawa niya dati. No, na naramdaman ko na nandun pala yung joy. Mali pala ako na hindi ko naramdaman yan. Pero nung 1 week na nagkasama kami, talagang pinaramdam niya sa akin yung pagmamahal, yung paggalak, no? Yung gladness na naging anak kita. At humingi siya ng tawad sa akin. You know, kung mayroon pang time, if there is time na ibinigay ni Lord sa kanya, siguro, I know my father is not a perfect father. Pero pag binigyan pa siya ng time ni Lord, I know maybe no, na gagawin niya yung best niya bilang isang tatay sa akin. Maybe, no, kung naligtas siya nung time na yon, maybe gagawin niya yung pagiging tatay niya sa amin. But then hindi siya binigyan ng time ni Lord. Extension eh. Kinuha siya ni Lord. But Lord, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon. We still have the Father in heaven na kung saan ay makapagbibigay sa atin ng makapag-guide sa atin. Hindi lang naman yung worldly natin na Father, but there is our God. But of course, you have to worship Him. You have to be with Him. Amen? So, for us, no? For us, all the fathers na mga tatay na nandito, we still have time. Mga daddy, mayroon pa tayong mga oras na every moment of our life, in every moment, every day, i-share natin yung joy, i-share natin yung kung ano na mayroon tayo bilang isang tatay sa ating mga anak. Now, we have to share our time to our family, share your time to your kids, no? Especially sa kanila, dahil alam mo ang mga bata, hindi nila tinitingnan yung value ng pera sa edad nila. Tinitingnan nila yung time natin mga tatay sa kanila. Yung time sa kanila is napaka-importante. Amen? Amen. So, sabi sa Proverbs 22:6, dito tayo magtatapos bilang isang tatay, as what the scriptures teach us. Sabi doon, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen? So, yun po ang ating conclusion. Praise God. Hallelujah. So, tayo po ay manalangin. The Father God, we thank you for today. Salamat, Panginoon, sa reminder, O Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal na ibinibigay niyo po sa amin. Na kahit, O Lord God, ay kami iyong mga anak ay matitigas ang ulo. Kami iyong mga anak, O Lord God, ay hindi pinapahalagahan ang iyong mga binibigay na guidance sa amin, Panginoon. But then, nandyan ka pa rin, O Lord God, na nakapagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagmamahal, O Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami bilang isang anak na kung anuman, Panginoon, ang aming mga kasalanan ay amin po itong inilalapis sa iyo at hinihingi ng tawad, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos. Ikaw ang perfect Father na nakapagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi mo kami pinababayaan, O Lord God. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong pinasasalamatan. Lord, we thank you, Lord, sa iyong salita na pinamana niyo sa amin sa oras na ito. Ito ay magiging reminder namin. Ito ay magiging sandata namin sa mga araw na darating. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Minsan, Lord God, ay binabaliwala namin, Panginoon, ang iyong turo. At itong lahat, Panginoon, ay amin pong hinihingi ng tawad, Lord God. Inoon sa aming pang gagawin sa oras na ito. Ikaw po, Lord God, ay magsilbi sa amin at magbigay sa amin ng guidance. At ang aming pong mga gagawin pa, Panginoon,
ay samahan niyo po kami. At patuloy, O Lord God, na hinihiling namin ang iyong proteksyon sa lugar na ito. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng iyong anak sa si Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Amen. Praise God po. Maraming salamat po sa mga kababaihan ng Judge sa 27. We appreciate the effort that you have made for this day to make us feel special for this day. We thank you for the support, yung design ng Panginoon, that you are really our helpmate in this ministry. Salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Hindi po tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay dumulog sa Panginoon. Lord, salamat o Lord God. Thank you, Lord, for the life, Panginoon, of each and every father in this church, O Lord. Panginoon, itinataas ko po, Panginoon, ang buhay nila sa inyo, Panginoon. Lord, empower us, Panginoon, to live, O Lord, the rightful design as a father should be in this world, O Lord. Let us mirror, Panginoon, the likeness of you, O Lord God, sa mga buhay po namin bilang mga ama. That, Lord, we allow us to show the unconditional love to our wife and to our children, O Lord. Allow us also, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng patience and understanding, O Lord God, sa buhay po namin. And most of all, O Lord God, na malakaran po namin yung authority na ipinagkaloob niyo po sa amin, na mailapit po namin ang bawat pamilya po namin sa inyo. That is our purpose, O Lord God. Why you have given us, O Lord, this role to be the head of our family is to lead them to you, O Lord. Salamat, Panginoon. Thank you all to the fathers that are hearing me right now. God is delighted in your life. Amen. Salamat, Panginoon, sa buhay po nila. Lord, sa mga kapatid ko na narito, patuloy niyo po silang gabayan at biyayaan, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, O Lord God. At sa mga wala po dito, continue to touch their hearts, O Lord. Continue to be with them, O Father God, saan man po sila naroon. And Lord, we exalt you once again, Lord God, for moving in our midst, for being in control of your service this day, O Lord. Mula sa umpisa hanggang ngayon, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang itinataas po namin. Salamat po sa buhay po ni Pastor Albert, sa buhay po ni Sister Yen na nag-minister po sa bawat isa po sa amin this afternoon. And Lord, sa paghiwa-hiwalay po namin, sa pagtatapos po ng gawain niyo, Panginoon, ang babaunin po namin yung unconditional love mo bilang aming Ama, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, all glory to you alone, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Hallelujah. Sige, may second part pa rin. Praise God.